Nandyan na naman yung mag-asawa. Tuwing babalik siya, nagmamakaawa ang babae para magsama ulit sila. 18 beses na silang nagtatangka maghiwalay. Tuwing magpapalambing siya, napapapayag naman ang lalaki. Tapos, aatrasin naman niya yung aplikasyon. Hoy, huwag na natin pag-usapan yan. Ito na ba yung 19 na pagtatangka? Ilang araw kaya bago niya ito atrasin ngayon? Hindi ko ito atrasin. Ngayon, gusto kong makipaghiwalay sa'yo ng tuluyan. Nakasalubong namin ang asawa ni Carlo. Huwag mo siyang tawaging ganoon. Hindi pa pumapayag si Carlo na atrasin ito. Carlo, dapat ba tayong pumunta muna sa ospital o diretso na sa party? Sa party. Sige. Kung hindi ko natagpuan ang mga love letter na itinago mo, hindi ko malalaman kailanman na mahal mo pala talaga ako. Ngayon, pumunta ka ulit sa library. Binigyan mo ako ng inumin ng palihim. Pero hindi mo alam. Pinapanood kita sa buong panahon. Para lang makapagtago ako sa tabi. At panoorin kang maglakad ng patyad. Nakatanggap ulit ako ng love letter mula sa iyo ngayon. Ang pangit ng sulat mo sa liham. Pero, naisave ko na ito. Sa ating ika-50 anibersaryo ng kasal, tutuksuhin kita tungkol dito. Ang ganda ng damit mo. Pero ayaw kong makita ito ng iba. Carlo, 3 taon mo na itong nanliligaw sa akin. Muntik na akong hindi makapagpigil na sumang-ayon. hoy, Anong problema? Pero gusto kong maghintay pa ng konti. Para mas maramdaman ang paghabol mo sa akin. ang pagmamahal mo ay nakakasakal. Paulit-ulit kang naghahain ng hiwalayan. Para lang makita mo akong nagmamakaawa na huwag kang umalis. Carlo, kakaluto ko lang ng isdang ito. Tikman mo. Masyadong maalat. Maghiwalay na tayo. Mahal, maganda ba ako? Ang pangit mo. Maghiwalay na tayo. Good night. Good night. Isang good night na sobra yan. Maghiwalay na tayo. Carlo, nasiyahan ka sa pagmamahal ko. Pero itinuring mo lang na laruan ang katapatan ko. Hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Nasaan ang kwintas? Ito lang ang naiwan sa akin ng nanay ko. Carlo. Tagay, isa pa. Tataya ako ng 5 araw. Hindi siya magtatagal ng 5 araw bago siya bumalik. 3 araw. Alam ng lahat na hindi mabubuhay si Sofia nang wala si Carlo.
Tataya ako ng isang araw. Noong muli, nakaluhod siya na nagmamakaawa kay Carlo na huwag silang maghiwalay ng gabing iyon. Tataya ako ng habang buhay. Carlo, Ay. Sofia. Anong ginagawa mo dito? nawawala ang kwintas ko. Gusto kong itanong kung nakita mo ba. Yun lang ang dahilan ng pagpunta mo dito. Ano pa? Ano sa palagay mo ang dahilan ng pagpunta ko dito? Hindi ka pa pala handang humingi ng tawad. Ah. Yung silver necklace na yun ang ibig mong sabihin, di ba? Yung sinabi kong nagustuhan ko yun nung huli. Binigay sa akin ni Carlo. Pero nawala ko yun nang hindi sinasadya sa daan pa uwi. Ang kapal mo namang ibigay ang gamit ko. Kwintas lang yan. Bakit mo pinapalaki ang issue? Bibilhan kita ng 10 pa kung gusto mo. Alaala yun ng nanay ko. Nawala na ngayon. Ano pa ang gusto mo sa akin? Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Tapos na ang klasiko. Tara na. Hoy. Samahan kita pa uwi ngayon. Pupunta ako sa inyo sandali. Tabi. Hindi. Huwag siyang malaman na may pakialam ako. Gising ka na. 2 araw kang walang malay. Buti na lang, mild concussion lang. Sino ang nagdala sa akin dito? Ang asawa mo, grabe ang pag-aalala niya nang makita kang duguan. Halos gibain niya ang buong ospital. Tapos, nang sabihin ng doktor na Majay gising ka na, muli siyang nagmadaling umalis. Ang kakaiba naman yan. Magpahinga ka muna. Carlo, ang damdamin mo sa akin, napakadaling mawala. Sofia, ang bilis mong gumaling. Hindi tulad ko. Mahina ang pangangatawan ko mula pa noong bata ako. Ngayon, simpleng sipon lang ito. Pero grabe ang pag-aalala ni Carlo. Ipinilit niya akong dalhin sa ospital. Sakto, para isabay na kita pauwi. Inaayos pa ang bahay ni Maria, kaya sa atin muna siya titira. CJ, Bakit ang bait-bait mo ngayon? Ang Katie. Ano ba yan? Tawagin ang doktor. Opo. Amo, allergic si Maria sa mani. Magiging okay lang siya pagkatapos uminom ng gamot. Maraming beses ko nang sinabi. Allergic si Maria sa peanut butter. Bakit may peanut butter sa hapunan ngayong gabi? Opo, sir. Si madam ang nagsabi sa akin na ilagay iyon. Pasensya na po, sir. Empleyado lang po ako. ano ang sinabi mo? Madam, huwag mong subukang tanggihan. Ikaw mismo ang nagsabi. Ayaw mo talaga kay Maria dito. Naiinggit ka sa pagtrato ng amo sa kanya. At sinabihan kami na turuan siya ng leksyon. Magsalita ka. Sino ang nagsabi sa iyong sabihin iyon? Magsalita ka. Sophia. Noong araw na umuwi tayo mula sa Civil Affairs Bureau, napakatahimik mo. Akala ko natuto ka na. Hindi ko inakala na ilalaan mo ang lahat ng lakas mo dito. Hindi ako. Tama na. Bumalik ka sa kwarto mo at manatili ka roon. Hoy, Carlo. Hindi mo pwedeng basta-basta siyang palampasin. Sinubukan niya akong patayin. CJ, dapat ikaw din ay bumalik sa kwarto mo at magpahinga. Sa isang araw pa lang ay birthday mo na, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Talaga. Alam kong ako ang pinakamahal mo. Wala ka talagang pakialam sa katotohanan. Ang gusto mo lang ay makita akong naiinggit sa iyo. Ngayong pagkakataon, hindi na ako sasali sa larong ito sa iyo. 15 araw mula ngayon. Maghihiwalay na tayo ng opisyal. At doon na magtatapos ang lahat.
Birthday ni Maria ngayon. Sabay-sabay nating batiin siya. Maligayang kaarawan. Maligaya, maligaya. Tagay, Salamat sa pagpunta sa birthday ko. Kain at inumin ng husto ngayon. Ako ang bahala. Wow. Maria. Maligayang kaarawan. Uminom ka. pasensya na, hindi siya pwedeng uminom. Ako na ang inom para sa kanya. Ano ang gusto mong kainin? Tingnan mo. Ang bait ng amo sa kanyang kasintahan noong bata pa. Kung hindi mo alam, akala mo asawa niya si Maria. Totoo. Kung hindi lang dahil kay Sofia na palaging nagpapakumbaba para sa relasyon. Matagal nang naghiwalay ang mag-asawang ito. Halika. Ano, nagsawa ka na? Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na sana akong umalis. Umusog ka. Huwag kang magpakamataas. 4 na taong hinabol si Carlo, 3 taong kasal, at hindi mo pa rin siya napatingin sa iyo. Kawawa ka. HMM. Alam mo ba, kahit itulak kita mula rito, hindi ka pa rin niya titingnan. Saklolo. Saklolo. Sofia, Saklolo. nahulog ka pa sa pagdalulang sa isang handaan. Si Maria ang nagtulak sa akin. Sinira ako ni Maria Hindi ako. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng ganyan. dahil ayaw mong aminin. Hayaan na lang ang pulis ang bahala. Tama na. Dahil walang nasaktan, kalimutan na lang natin ito. Muntik na niya akong patayin. Nakatayo ka naman dito, buhay na buhay, di ba? Sinabi ko ng tama na, tigilan mo na. Itinatago mo pa itong tauhan para lang gambalain ako. Pinabayaan mo siyang makalusot sa pagtatangkang patayin ako. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Hindi ako nagbibiro. Tatawag ako ng pulis. Sinabi ko ng tama na, hindi ka stable ang pag-iisip ngayon. Umuwi ka na muna. Dalhin mo siya sa kulungan. Huwag mo siyang palalabasin hanggang sa magkamalay siya. Opo. Carlo, baliw ka ba? Sinubukan niya akong patayin. Alam mong ginawa niya. Bitawan mo ako. Bitawan. Carlo, ako. Palabasin ninyo ako. Palabasin ninyo ako. Ipagpapatuloy mo pa ba ito? Hindi ko na ito ipagpapatuloy. Wala na akong ipagpapatuloy. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Tiisin mo na lang ng kaunti. Sofia, malaya ka na. Malayo kay Maria. Malayo kay Carlo. Malayo sa kulungang sumisira ng kaluluwa.
Sofia, may reunion bukas. Talagang kailangan mong pumunta. Dapat kang pumunta. Aalis na ako sa madaling panahon. Baka hindi ko na makita ang mga kaklase kong ito. Isipin mo ito. Bilang isang paalam. Oo, noong huli. Ang tagal-tagal na talaga. Sofia, dito. Ay, paparating na. Dumating na ang maganda. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda-ganda mo. Dati, sobrang habol mo kay Carlo. Nahuli mo ba siya? Eh ano, nakuha mo ba siya? Hindi. Ay, hindi naman. Hindi pa nga siya pumatol sa kagaya mong maganda. Masyadong mataas ang standards ni Carlo. Eksakto. Ayos lang. May kilala akong ilang magagandang binatang single. Pwede kitang ipakilala. Ipapakilala ang ano? Carlo. Girlfriend mo ba ito? Kita mo. Kailangan ng pogi ng school ng isang maganda. Bagay na bagay sila. Makinig kayo sa akin. Nakakaburyo lang kumain. Walang atmosphere. Maglaro kaya tayo? Sige, ano ang dapat nating laruin? Maglaro tayo ng katotohanan o pagsubok. Maglaro tayo. May bote dito. Kung sino ang ituro nito, siya ang taya. Okay. Okay. Sige, ha. Pipili ako ng pagsubok. Kung ganoon, halikan mo ang kahit sinong lalaki dito ng 10 segundo. Halikan ng sino? Carlo. Ako. Wow. Excuse me. Nagselos ka. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito mapapanatili. Oh, nakita mo. Gusto ako ni Carlo. Gawin mo ang tama at hiwalayan mo siya. Huwag mong subukang makipagbalikan sa kanya ngayon. Ikaw. Maria, Carlo. Sofia, siya. Sinuntok niya ako. Dahil lang naglaro ako sa'yo. laro lang yon. Worth it bang magselos ng ganito? Saka, hiwalay na tayo. Sino kasama ko, ano gawin ko, wala ka nang pakialam. Sofia, hindi makakatulong ang saktan si Maria. Kung gusto mong makipagbalikan, ipakita mo ang sincerity mo. Hindi ko siya sinuntok. Walang senyales ng pagmamakaawa. Paano nangyari yon? Tama na. Kung ganyan ang attitude mo, edi wag ka nang umuwi ngayong gabi. Oo. Aray. Anong gusto mo? Nakasakit ka ng maling tao. Magbabayad ka. Suntukin mo siya. Sige, huwag mo siyang patayin. Tara na. Carlo. Ito ba ang gusto mo? Sinasabi mong mahal mo ako. Pero gusto mong makita akong nagdurusa. Nahihiya at naghahangad na mamatay na lang. Panalo ka. Pero ito na ang huli. Ang ganda talaga ng palabas na ito. Pwede ba manood tayo mamaya? Carlo, may bagyo mamaya. Pwede mo ba akong tulungan makatulog? CJ, Dalawampung araw na. Sofia, hanggang kailan mo itatagal ang pagganap mo? Sinabi ko sa'yo, ayoko sa ginagawa mo. Kung
Kung gusto mo pa ring pumayag ako na i-withdraw ang petition para sa diborsyo, lumayo ka dyan. Sofia, alam kong hindi mo na kayang magtiis pa. Malapit ka nang magmakaawa sa akin. Lene. Kumusta? Sofia, pinagbibintangan ng plagiarism ang trabaho mo. Kung hindi mo mapapatunayan, kailangan naming diskwalipikahin ka sa kompetisyon. Ano? Sino raw ang kinopya ko? Magkapareho ito ng trabahong isinumite ni Maria. Siya ang bumentang talento sa mundo ng disenyo ngayon. Imposibleng kinopya ka niya. Kaya kailangan naming kumilos laban sa'yo. Mayroon akong original na draft para patunayan ito. Ito ba ang hinahanap mo? Paano mo nakuha ito? Noong isang araw, sinabi kong nagustuhan ko ito. At ibinigay ito sa akin ni Carlo nang walang pag-aatubili. Oh, nakikita mo. Si Carlo ang may gusto sa akin. Tanggapin mo na. Tigilan mo na ang pag-iisip na makipagbalikan. Kay Carlo, mas mabuti para sa lahat kung umalis ka na agad. Carlo, bakit patuloy mo akong sinasaktan? Para sa iyo, isinuko ko ang lahat. Ano nang mali ang ginawa ko? Hahanapin ko si Carlo at hihingi ng paliwanag. Umalis na si Carlo. Iminumungkahi kung sumuko ka na. Kung malaman niyang ginugulo mo pa rin ang mga bagay na ito, ano sa palagay mo ang gagawin niya? HMP. Tama siya. Sa ilang araw, tuluyan na akong makakalaya sa kanya. Hindi ko na talaga dapat siya guluhin ngayon. Sofia, ayos ka lang ba? Professor. Hindi ako nangopya. Talagang hindi. Alam kong hindi. Ang talino mo ay hindi maaabot ng sinuman. Paano ka posibleng mangopya? Huwag kang mag-alala. Talagang aalamin ko ang katotohanan sa likod nito. Siya nga pala. Kumusta na ang mga paghahanda mo? Kailan mo balak pumunta sa Paris? 1 linggo na lang. Kapag tapos na ang pagdidiworsyo, pupunta ako. Mabuti. Naghihintay kaming lahat sa'yo. Kung mayroon kang anumang kahirapan, sabihin mo sa akin. Elvenet, Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? mali ang narinig mo. Wala akong pupuntahan. Sabi ni Maria, gusto raw niyang maghiking. Hindi ba't gusto mo talagang pumunta dati? Sakto, isasama ko kayong dalawa ngayon. Dati, ako ang nagmamakaawa sa iyo para maghiking. Lagi mong sinasabing parang bata. Minsan lang nabanggit ni Maria yon. At ganyan ka ka-concern tungkol doon. Kalimutan mo na. Bago pa matapos ang diborsyo. Sumunod na lang muna tayo sa gusto niya ngayon. CJ. Oh, Carlo. Ang bigat ng backpack na ito. Hindi ko na kaya. Tulungan kita. Heto. Ang init talaga ngayon. Masakit din ang paa ko. Ayaw ko nang maglakad. Sumakay ka sa likod ko, papasanin kita. Pagod ka na. Uminom ka ng tubig. Gusto mo. May pinatay. Pamatay. Pamatay. Tara na, ingat. Carlo. Maria. Malubha ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan ng emergency blood transfusion. Very negative ang blood type. Konti na lang ang stock sa blood bank. Ikaw din ay very negative. Mag-donate ka ng dugo. At papayag akong i-withdraw ang petition mo para sa diborsyo. Ang mainit niyang hininga ay may pamilyar na amoy. May panahon na ang ganoong kalapitan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko.
Ngayon, nanlamig na lang ako. Kung tatanggihan ko, tiyak na maghihinala si Carlo. Hindi ko kayang i-risk yun. Isang 1,000 mililitro na yan, hindi na pwedeng kumuha pa. Nalalapit na siya sa limitasyon niya. Kumuha pa. Sa wakas, pupunta na ako sa Paris. Ligtas na si Maria. Tinutupad ko ang aking mga pangako. Sasamahan kita para bawiin ang aplikasyon ng diborsyo. Pero kung magkakamali ka ulit, diborsyo pa rin ang pipiliin ko. Carlo, wala nang susunod na pagkakataon. Mamumuhay na ako sa sarili kong buhay. Narito na tayo. Tapusin na natin ito. Kailangan kong sunduin si Maria. Kailangan kong maghanap ng paraan para umalis si Carlo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na sumunod sa akin sa loob. Ako, Maria, anong nangyayari? Huwag kang umiyak. Sige, papunta na ako. Emosyonal na hindi stable si Maria. Kailangan kong puntahan muna siya. Ikaw na ang bahala sa papeles. I-text mo ako kapag tapos ka na. Elnat, CJ. Sofia, narito ka para bawiin ang iyong aplikasyon. Hindi. Narito ako para kunin ang sertipiko ng diborsyo ngayon. Paalam. Carlo, sa pagkakataong ito, talagang pinalalaya na kita. Siyang boyfriend mo ba yung nag-aalaga sa'yo? Ang bait-bait niya sa'yo. Hindi. Ganito na talaga si Carlo sa'kin. Ang swerte mo. Magpahinga ka na lang. Salamat. Maria, wala kang pag-asa. Ginagamit lang kita para magselos si Sofia. Nandito ako para bawiin yung divorce application. Hello, sir. Carlo. Dumating ka talaga. Paano naman si Sofia? Kung hindi ka pupunta, hindi ba talaga kayo maghihiwalay? Na-withdraw na yung application. Wala akong balak hiwalayan si Sofia. Ah, ganun pala. Nagmakaawa na naman siguro ng walang hiya si Sofia.
Carlo, perpekto ka sa lahat ng bagay. Masyado ka lang mabait. Mukhang magaling ka na. Kaya mo nang mag-isa dito sa ospital. Uwi muna ako. Carlo, ginawa ko lahat to para sa'yo. Heto, tikman mo. Carlo. Sasabay ako sa'yo. Makikita ko kung kumusta si Sofia. Isang mahinang dahilan na naman. Hindi na ako makapaghintay na makita ulit yung mga inosenteng mata ni Sofia. Pumayag lang ako na i-withdraw yung application. Hindi ko siya pwedeng masyadong pagbigyan. Maghahanap lang ako ng dahilan para paalisin siya mamaya. Mabuti. MMHMM. Carlo. Hintayin mo ako. Carlo, ano ang nagmamadali? Sofia, bakit hindi mo ako i-message pagkatapos? Sinusubukan mong makalusot muli. Lumabas ka. Oo. Ano? Lumabas ka. Umupo ka sa likod. Iyan ang upuan ni Sofia. Ayokong umupo ka dyan ngayon. Pero palagi akong umuupo dito. Bakit? Kung hindi ka upo sa likod o lumabas ka sa kotse, kailangan bang ipaliwanag ko pa sa'yo? Sofia, nandito na ako. Sofia, ano ang ginagawa mo? Hindi mo man lang sinagot ang mensahe ko. Carlo, nandito na ba tayo? Tama. Baka naghahanda ng pagkain si Sofia. Pero hindi ka sumagot ng mahigit 10 minuto. Magkakaroon pa rin ng kahihinatnan mamayang gabi. Pasensya na, Carlo, pinaghintay kita. Oo. Carlo. Sa wakas, nakabalik ka na. Ginawa ko ito para sa'yo. Gusto mo ba? Maaga akong gumising kaninang umaga para sa sariwang sangkap. Lahat ito ay paborito mong pagkain. Sige na, tikman mo. Sofia, kahit sinusubukan mong magbigay ng sorpresa sa akin, mas mabuti kung magmadali ka. Kung hindi, Nangangawit na ang mga paa ko. Pumasok na lang tayo sa loob. may sugat ka pa. Bakit hindi ka na lang dito matulog ngayong gabi? Hindi ba ako makakaabala kung dito ako matutulog kasama mo? Kakakansela mo lang ng divorce application mo ngayon. Paano kung mag-file ka ulit ng divorce dahil sa akin? Wala kang ginawang mali. Kung hindi masaya si Sofia, siya na lang ang lumipat. Ah, kung ganun. Gusto ko ang kwarto ni Sofia. Pwede ba, Carlo? Sofia, narinig mo ba yon? Gusto ni Maria ang kwarto mo. Bakit wala ka sa bahay? Dapat nakauwi ka na ngayon. Baka naabala sa daan. Pwede ka nang lumipat dito. Tamang-tama ang timing, Sofia. Hindi pa niya dala ang kanyang luggage. Sige. Matagal sigurong makikasama kay Carlo. Dapat bilhin ko na lang lahat ng kailangan ko. Hello. Kailangan ko ng set ng bedding na i-deliver. Siyempre gusto ko ang pinakamaganda. Pula o gray? Carlo. Itim o pula? Ikaw ang bahala. Kukunin ko na lang ang pula. Oo nga, 2 toothbrush. Yung magkapares, alam mo na. Oo, magkapares.
At magkapares na towel din. Isabay mo na lahat sa delivery. Alam mo na kung paano umuwi. Dito ba nakatira si Maria? Dumating na ang bedang mo. Oo, dito nga. Dalhin mo na agad, dito. Bilis, dalhin mo na. Alisin mo nga itong mga bulaklak, ilagay mo ang mga bulaklak doon. Sige. Ano to? Parang bata. Ilagay mo ang mga bulaklak sa mesa. Kayong dalawa, ilagay nyo ang mga gamit dito. Sige. Yun ba ang toiletries ko? Oo, yun nga. Ilagay mo doon. Mahal, kakatapos ko lang matuto ng flower arranging. Ano sa tingin mo? Maganda. Kakatapos ko lang matutong magpinta nito. Parang bata. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Mabubuwag mo yan. Ilipat mo yang bote ng alak. Nakabili na ako ng bago. Lahat kayo, sumunod sa akin. Dito. Ilagay mo dito yung hawak mong bulaklak. Sige. Ngayon ang unang araw matapos i-withdraw ang petition, hindi mapigilan ni Sofia na magpadala ng mahabang mensahe. Hindi talaga bagay dito ang flower arrangement na ito. Sabay-sabay nating ilipat. Basta't bumalik ka at humingi ng tawad, at bumawi ka sa akin, papalayasin ko si Maria. At ibabalik ko ang lahat sa villa. Ilagay mo yung flower arrangement doon. Dalhin mo yung bulaklak at ilagay sa mesa. Saan dapat ilagay ito? Saan ba dapat? Sofia, ito ang unang beses na di mo sinagot ang tawag ko. Anong gusto mong gawin? Di sinasagot ang tawag ko. Kaka-withdraw lang natin ng petition. At gusto mo na namang maghiwalay, ganun ba? Hoy, naalala ko may nakapatong doon. Ilagay mo dito. Ano yang berdeng bagay sa sahig? Pakilinis yan para sa akin. Sige. Sofia, binablock mo na ako. Nagpakita ba ako ng sobrang pagmamahal sa'yo? Kaya akala mo makokontrol mo ako? Carlo, hiwalay na ba kayo ni Sofia? Ano, hiwalay? Na-withdraw na natin ang divorce petition, di ba? Naiintindihan ko na. Kaya pala gustong-gusto akong pauwiin ni Carlo. Itinatago niya pala ang sorpresang ito. Kaya pala. Carlo. Kaya pala hindi mo talaga binuwag ang petition para sa diborsyo. Umalis ka. Ano? Sinabi ko, umalis ka. Ako, Carlo, bakit bigla kang ganyan? Nababaliw ka ba? Sinabi ko nang umalis ka. Bingi ka ba? Layas. Mahal na mahal niya ako. 78 beses niya akong pinakasalan. Paano niya ako talaga ididiborsyo? Hindi ako naniniwala. Tinitignan niya lang siguro ako. Paolo. Hanapin mo lahat ng surveillance footage ni Sofia. Sa buong panahong ito, kailangan kong malaman kung anong laro ang nilalaro niya. Kapag nalaman kong siya ay ang pag-file ng diborsyo ang pinakamaliit na problema niya. Opo, sir. Ngayon na. Paolo. Paolo. Kumusta si Carlo? Maria. Galit na galit ang amo kay Sofia. Masama ang mood niya. Sinabihan din niya ako na. Sabihin mo lang sa akin, may magagawa ba ako para makatulong? Magkasama kaming lumaki ni Carlo. Hindi ko gagawin ang anumang makakasakit sa kanya. Ah, sige. Gusto niyang hanapin ko ang lahat ng surveillance footage ni Sofia. Kailangan ko nang umalis. Kung malaman ni Carlo ang ginawa ko kay Sofia, tapos na ako. Kailangan kong maghanap ng paraan para maantala muna siya. At burahin ang lahat ng footage bago siya mag-imbestiga. Array. Maria, ayos ka lang ba? Paolo, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Parang naipit ang bukong-bukong ko. Alam mo, si Carlo ang pinakamahalaga sa akin. Sige, ihatid na lang kita sa ospital. Heto. Maria, magpahinga ka muna. Aalis na ako.
Burahin ang lahat ng surveillance footage na may kinalaman kay Sofia. Sige. Amo, hinahanap mo ako. Nahanap mo ba ang footage? May konting problema, nabura na ang footage. May mga tao na akong nagpaparecover. Dapat maayos na ito bukas ng umaga. Kung hindi mo mahanap ang footage, pwede ka nang umalis bukas. Oo. Nabura na ang footage. Sofia, may tinatago ka ba talaga sa akin? Hindi, wala kang paraan para mabura ang mga yon. Malalaman ko kung ano talaga ang ginagawa mo. Maria, tapos na. Magaling. Magpapadala ako ng pera sa account mo sa ilang sandali. Salamat. Dapat huminahon na si Carlo ngayon. Bukas, aaliw ako sa kanya. Basta't wala na si Sofia, tiyak na babalik siya sa akin. Nasparis na tayo. Sa wakas, maaari ko nang iwanan ang nakaraan. Sofia, dito. Professor, nandito na ako. Sofia, napakagaling. Ikinagagalak nilang makilala ka. Nga, muntik ko nang makalimutang ipakilala ka. Ito ang pinakamalaking partner natin, si Luis. Narinig niyang darating ka, kaya sumama siya para sunduin ka. Sofia, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ikaw ang pinakamahusay na taga-disenyo sa atin. Sigurado akong magiging maganda ang ating pakikipagtulungan. Carlo, hulaan mo kung ano ang dala ko. Paborito mong Osmanthus cake. Carlo. Hindi alam ni Sofia kung paano pahalagahan ka. Siya ang nagpabigo sa'yo. Kapag nahuli ko siya, sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging galit? Mahahanap mo siya. Amo. Natrack na namin ang ruta. Pero Ano? baka hindi ito ang inaasahan mo. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat nabura na ang ruta? Naalala ko lang, may gagawin ako. Siguro aalis na ako. Umupo ka. Tignan natin ito ng magkasama. Bakit ka tumatakbo? Hindi ako tumatakbo. Paolo, Pasensya na. Amo, mali ang pinatugtog ko. Ito ay karton na inihanda ko para sa mga bata. Ito na siguro ang tama. Paano ito nangyari? Carlo. Ako. tumahimik ka. Pag tinanong ka ni Carlo mamaya, sabihin mo lang na si Sofia ang nagutos sa'yo. Kapag naging misis, yan na ako, gagantihan kita ng maayos. Salamat, miss. Hindi po, ma'am. Ma'am, huwag mo nang itanggi. Ikaw mismo ang nagsabi. Hindi mo matanggap na nakatira rito si Maria. Nainggit ka sa pagtrato ni Carlos sa kanya, at inutusan mo kaming turuan siya ng leksyon. Sabihin mo, sino ang nagsabi sa'yo na sabihin yan? Magsalita ka. Sofia. Mula nang makauwi tayo sa registry office, napansin kong tahimik ka na. Akala ko natuto ka na. Hindi ko inakalang ilalaan mo ang lahat ng lakas mo dito. Hindi ako. Si Sofia ang pinagbibintangan. Wala siyang alam tungkol sa peanut butter. Ako ang may kagagawan.
Mali ako sa kanya. Paano siya masiselos sa bagay na hindi naman niya ginawa? Carlo, hayaan mo akong magpaliwanag. Lumuhod. Magpatuloy. Kahit itulak kita rito, hindi ka naman niya titingnan. Humph! Itinulak ako ni Maria. Sofia, hindi ko ginawa, hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng ganyan. Dahil ayaw mong aminin. Pulis na ang bahala dito. Tama na. Huwag na natin ituloy pa. Sinubukan niya akong patayin. Narito ka naman, buhay na buhay, hindi ba? Sabi ko, tama na. Huwag ka nang mag-ingay. Hindi ako nag-iingay. Tatawag ako ng pulis. Sabi ko, tama na. Hindi ka stable ang pag-isip ngayon. Umuwi ka na at pag-isipan mo ito. Ikulong siya sa confinement room. Huwag siyang palabasin hanggang sa magkamalay siya. Anong ginagawa mo? Nagkamali ka ng pinakialaman. Magbabayad ka para dito. Magaling. Siyempre naman. Nai-transfer ko na ang pera. Nakuha ko na. Salamat. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan kang gawin. ₱1,000 na iyan. Naabot na niya ang limitasyon niya. Maria. Maria. Ikaw pala ang gumawa ng lahat ng masasamang bagay kay Sofia. Ang kapal mo. Hindi. Carlo. Carlo, hayaan mong magpaliwanag ako. At pinili kitang paniwalaan, paulit-ulit. Para lang mapahamak siya. Hindi ko ginawa yon. Si Maria ang nagtulak sa akin. Sinubukan niya akong patayin. Alam mo yan. Hindi ako maghahabla. Hindi ko ito pagtutulungan. Hindi ko siya sinaktan. Emosyonal na hindi matatag si Maria ngayon. Kailangan kong pumunta sa ospital para bisitahin siya. Ikaw na ang bahala sa discharge paperwork. I-text mo ako kapag tapos na. CJ, Sa totoo lang, maraming beses na niya akong pinaliwanagan. Pero akala ko nagsiselos lang siya. Carlo, ano ang ibig mong sabihin? Nagmamalasakit ka sa kanya. Magaling. Nai-transfer na sa'yo ang pera. Ay. Hindi. Galit lang sa akin si Sofia. Dahil hindi ko siya tinulungan. Hindi ko na siya pahihirapan pa. Kung wala siya. Mamamatay ako kung wala siya. Hanapin mo si Sofia. Kailangan mong hanapin siya. Sabihin mo sa kanya. Makikipagbalikan ako sa kanya. Huwag mo akong paglaruan ng ganito. Opo, boss. Maria. Akala mo ba ikaw ang reyna ng pamilya yan? Hindi, Carlo, kung wala ang pahintulot mo, hindi ko magagawa ang mag-isip ng ganoon. Tatanungin kita. Akala mo ba dahil tinulungan kita ng kaunti, pwede ka nang gumawa sa likod ko? At gawin ang kahit ano kay Sofia? Hindi ganoon. Hindi ko lang matanggap na nakikita kitang nagagalit siya sa'yo. At pagkatapos ay susuyuin ka ulit, kaya gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Turuan ng leksyon. Sa tingin ko, gusto mo siyang paalisin. Para mapalitan mo siya bilang asawa ko. Maria. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan si Sofia. Ako, Ang ginawa mo kay Sofia, babayaran ko sa'yo isa-isa. ikaw. Mga gwardya, Ano ang ginagawa ninyo? Carlo, ano ang ginagawa mo? Carlo, sinaktan mo ako. Halatang ayaw na ayaw mo kay Sofia.
Ano naman kung pinagbintangan ko siya, hindi ba yun ang gusto mo? Magpatuloy. Ah, mahal. Anong ginagawa mo? Masakit. Ah, Sa tingin mo pwede mo akong tawaging mahal. Ngayong wala na si Sofia, wala ka na. 79. 79 na beses mo akong sinampal. Ngayong wala na si Sofia, wala ka ng silbi sa akin. Hindi. Allergic ako sa peanut butter. Amo. Kunin mo ang gamot. Ito ang bayad mo sa pagpapasira ng pangalan ni Sofia, ang parusa mo sa allergy, at sa pag-upa ng mga tambay para sirain siya. Gawin mo. Gawin mo. Mali ako. Pakawalan mo na ako. Nagsisimula pa lang tayo, Maria. Mas malaki pa ang utang mo kaysa dyan. Bago bumalik si Sofia, mararamdaman mo ang lahat ng pinagdaanan niya. Carlo. 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 Anong ginagawa mo? Amo, kung patuloy kaming kukuha ng dugo, hindi niya kakayanin. Kunin mo. Tuloy lang. Ito ang utang niya kay Sofia. Si Sofia lang ang nasa isip mo. Pero kung ganoon, paano naman ang lahat ng pagiging malapit natin? Ano naman ang lahat ng pagiging malambot mo sa akin? Amo, sobra na ang nakuha naming dugo, nawalan na siya ng malay. Pabalikin mo siya sa malay. Carlo. Carlo, pakawalan mo na ako. Ako ang may kasalanan. Magsusorry ako kay Sofia. Magsusorry ako sa kanya. Kapag inamin na ni Maria ang mga pagkakamali niya, at nangakong hindi na niya lalaitin si Sofia, saka lang siya magbabago ng isip. Pero hindi pa tayo ganoon kalayo. Yamang alam mong mali ka. Hanggang sa bumalik si Sofia, mananatili ka sa isolation room. Hindi. Ayokong pumunta sa isolation room. Carlo, ayokong pumunta sa isolation room. Carlo. Nahanap mo na ba siya? Hindi pa. Pasensya na, amo. Magpatuloy ka lang sa paghahanap. Huwag kang babalik hanggat hindi mo siya nahahanap. Opo, sir. Carlo. Kaya umalis na si Sofia? Ang hirap-hirap niya, laging nagmamakaawa para magbalikan. Ngayong talagang diborsyado na kayo, babalik at babalik din siya sa loob ng ilang araw. Eksakto. Hindi mabubuhay si Sofia nang wala ka. Carlo, maraming beses mo nang pinagbantaan na ididiborsyo si Sofia. Ngayong nangyari na nga, hindi ka ba masaya? Sofia, naadik ako sa paraan ng pag-aalala mo sa akin. 78 beses ko nang binanggit ang diborsyo. At palagi kang lumalaban para iligtas ang ating pagsasama. Hindi ko inakala na sa ika-79 na pagkakataon, talagang mawawala ka sa akin. Nasaan ka na ngayon? At sa tingin ko maganda si Maria. Kung talagang sawa na si Carlo kay Sofia, magandang hakbang ang makipag-ugnayan kay Maria. Huwag mong banggitin ang taong iyon sa harap ko. Carlo,
Kung ayaw mo talagang maghiwalay, bakit lagi mo itong binabanggit? Nag-aantay ka lang na magmakaawa si Sofia sa'yo. Carlo, ako. Carlo. Pasensya na, mali ako, Carlo. Carlo. Sofia. Mula noong unang beses akong nagalit. At sinubukan mong pasayahin ako. Naadik na ako sa pakiramdam na yon. Yung paraan mo ng pag-isip ng husto para mapasaya ako. Hindi ko talaga mapigilan. Pagkatapos ng ilang sandali, lalong naging hindi makatwiran ang mga hiling ko. Gusto ko lang makita. Hanggang saan ka pupunta para sakin? Alam ko. Alam kong mali iyon. Pero sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, hindi ko mapigilan. Gusto kitang makita. Na nakaluhod sa harap ko. Nagsiselos para sakin. Nainggit para sakin. Kahit na. Handang ibigay ang buhay mo para sakin. Ngayon, sa wakas ay kaya mo nang lumaya sa nakakatawang larong ito. Pero, anong magagawa ko? Sofia, ano ang dapat kong gawin kung wala ka? Paano ako mabubuhay? Amo. 3 araw na. Kung hindi natin pinalabas agad si Maria, baka hindi na niya kayanin. Tara na. Tingnan natin. Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Carlo, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat pinilit si Sofia. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Okay. Talagang alam kong mali ako. Hanggat hindi pa bumabalik si Sofia, hindi titigil ang parusa mo. Ang kapal ng mukha mong pilitin siyang hiwalayan ako. Dapat handa ka sa kahihinatnan nito. Carlo, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Magkasama tayong lumaki, magkaibigan tayo mula pagkabata. Umalis ka! Huwag mong aapihin siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Carlo, sa tingin mo ba talaga? Nakasalanan ko ang lahat ng ito. Siyempre. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapaghiwalay ni Sofia. HMP. Hindi ako ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Alam mo yan sa sarili mo. Nawalan na ng pag-ibig si Sofia sa'yo, kaya kanya iniwan. Ikaw ang nagpaalis kay Sofia. Ayaw mo lang aminin. Ikaw ang nawalan kay Sofia. Kawawa ka naman. Inaasahan mong magmamakaawa siya para bumalik ka. Anong nangyari? Sumobra ka. Talagang hiniwalayan ka niya. Hindi mo na siya mahagilap ngayon. Tumahimik ka. Nagdadabog lang yan kapag pinuntahan ko siya at nakipag-ayos ako. Babalik yan. Ayaw mo pa ring aminin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo.
Walang makakatiis na makipaghiwalay sa'yo ng 99 na beses. Ikaw ang nagpaalis kay Sofia. Maria, ipikit mo ang bibig mo. Ikaw ang lahat. Ikaw ang nagpaalis kay Sofia. Ikaw. Carlo. Baliw ka. Kaya pala iniwan ka ni Sofia. Magdadagdag ka pa ng isang salita. At lalabanan kita. Carlo. Nakita mo si Sofia? Huwag kang mag-alala. Diborsyado na siya kay Carlo. Binanggit mo lang si Sofia. Nasaan siya? Sabihin mo nasaan siya. Mali ang narinig mo, Carlo. Sino ang tinatawagan mo kanina? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kung nasaan si Sofia. Carlo, may kaibigan ako. Nakita si Sofia sa Design Festival sa Paris. Gusto kong sabihin sa'yo, pero huwag kang magalit, ha? Paris. Sa tingin ko ikaw ang mali. Gaano ka kamahal ni Sofia? Alam namin lahat. Ikaw. Nasa Paris siya. Paris. Mag-book ka ng flight ko papuntang Paris ngayon. Ngayon na. Luis, desidido na ito. Si Sofia ang magiging contact mo para sa disenyong ito. Sige. Hindi ko inaasahang magkakatrabaho tayo ng ganito kaaga. Ikinalulugod ko. Pinupuri mo ako, Luis. Baguhan pa rin ako. Kailangan ko ang gabay mo sa mga susunod. HMM. Hoy! Ang bait talaga ng guro natin. Alam niyang mahilig ako sa pag-aayos ng bulaklak. Espesyal pa niyang inihanda ito para sa akin. Hindi naman talaga. Sa totoo lang, si Luis ang nagpadala nito kaninang umaga. Sabi niya, nakakaganda ng araw ang sariwang bulaklak. Lahat kami may natanggap. Pero, kakaiba. Hindi siya nagpadala bago ka dumating. Amo, nakita na namin siya. Si Sofia ay kasalukuyang nasa Paris. Siya ang lead product designer sa isang design studio. Lanan. Nagkataon. Ang kompetisyong sinalihan niya ay sponsor ng Pamilya Santos. Ibig mong sabihin, nag-abala pa siyang lumipat sa Paris. Pumili ng kompetisyong konektado sa Pamilya Santos para lang mahagilap ko siya. Sa tingin ko, posible yon. Paulo, mag-book ng pinakamagandang pribadong silid. Ako mismo ang mag-host sa kanya. Sige. Senior, wag mo na akong hintayin. Kumain ka na ng tanghalian. Sasabay ako kapag tapos na ako sa draft na ito. Sofia, nakababad na yung pagkain ng isang oras. Bakit di ka kumakain? Luis. Gusto kong maipasa ko agad tong draft para di makaabala sa schedule mo. Kung alam mong may mahalagang collaboration tayo, gawin mong prioridad ang kalusugan mo at kumain ka ng maayos. Sana ito na ang huling beses na makikita kitang nag-aayuno. Kung ang pagpapabeya sa sarili mo ay makakaapekto sa mga susunod na proyekto, baka hindi mo kaya ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ko, mag-iingat ako. Paano niya nalaman na gusto ko ang Doraemon? Siguro si Ana ang nagsabi sa kanya. Kuya, sa address na ito po. Luis? Pasensya na. Akala ko dito na ang sasakyan ko. Mahirap kumuha ng taxi sa Paris kapag umuulan. Sakay ka. Akala mo talaga driver mo ako. Pasensya na. Salamat. Dumadaan lang. Suotin mo ito. Huwag. Mag-ingat ka, baka magkasakit ka. Suotin mo.
Hoy, Luis. May malaking problema sa huling disenyo ng proposal. Sabi ng guro kailangan mong i-confirm ulit ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Nagkasakit ka ba nang ipinahiram mo sa akin ang jacket mo? Hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Luis. Pasok. Luis. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Masama ba ang pakiramdam mo? Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Nabulunan lang ako sa tubig. Ano? Well, tiningnan ko na ang proposal mo. Maganda naman ang direksyon. May ilang maliit lang na problema. Madali lang itong maayos, pero may meeting pa ako mamaya. Pwede ko itong ayusin kaagad. Pwede bang gamitin ang desk mo? Sige. Nalabhan ko na ang mga damit mo. Sulit. Salamat. Dapat kumain ka rin. Sige. Uwi na tayo at magpahinga. Para sa akin ba ito? Oo. Amo, nakita na namin ang design studio ni Sofia. Naipadala na ang address sa phone ng driver. Sofia. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Mahilig ka sa design. Magbubukas ako ng design studio para paglaruan mo. Sofia. Sa pagkakataong ito, patutunayan ko sa'yo na mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa sarili kong buhay. Hintayin mo ako. Kumusta? Hinahanap ko si Sofia. Narito ba siya? Wala si Sofia dito. Nasa date siya. Kung narito ka para sa trabaho sa disenyo, bumalik ka bukas. Kakadiborsyo lang namin at may iba na siyang kadate. Impossible. May hindi pagkakaunawaan siguro. CJ, pwede bang makahiram ng papel? Oo, sige. Salamat. Narito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Pagbalik niya, papagteleponohin mo siya sa numerong ito. Sige. Amo, naipadala na ang address ni Sofia sa telepono mo. Carlo.
Ang dating asawa mo. Carlo, kakabukod lang namin at nagpakahirap ka na agad. Anong gusto mong gawin? Tulungan mo siyang pumasok. Ano, may nararamdaman ka pa para sa kanya? Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Gising ka na. May ginawa akong sabaw para sa'yo. Tikman mo. Nagkamatay siguro ako sa pintuan ni Sofia. Siya siguro ang nag-aalaga sa akin ngayon. Nagluluto ka ng sopas para sa ex mo? Sofia, diborsyado na kayo. Para sa iyo ito, hindi ba sinabi mo kahapon na gusto mo? Kung gayon, gusto kong pakainin mo ako. Bless you. Sofia, Yamang gising ka na. Maaari ka nang umalis. kakakasal lang natin. At may bago ka ng kasintahan. Carlo, diborsyado na tayo. Wala kang pakialam sa buhay ko. Mula ngayon, tapos na tayo. Sofia, makita ang lalaking ito. Masakit. Sumama ka sa akin pauwi. Alam ko ang ginawa ni Maria sa'yo. Naayos ko na siya. Sumama ka lang sa akin pauwi. Carlo, napaka-proud mo. Ngunit narito ka, nagmamakaawa sa akin. Ngunit huli na para bumalik. Hindi ako interesado sa drama mo. Pwede ka nang umalis ngayon. Sofia, Pakiusap. mahalaga ako sa'yo. Nag-aarte ka lang, di ba? Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Hiwalay na tayo, tapos na. Hindi. Hindi yan totoo. Sinusubok mo lang ako. Bakit mo pa ako dinala rito para alagaan? Carlo, Ex-husband mo. Carlo, hindi pa naman tayo nagkakahiwalay ng matagal. Ang haggard mo na agad. Anong gusto mong patunayan? Tulungan muna natin siyang pumasok. Ano? Hindi mo pa rin makalimutan yung dati? Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan, di ba? Mali ka. Tinulungan kita dahil lang sa awa. Kahit sino, tutulungan ko. Kaya sumali ka sa event na to. Para lang mahagilap kita, di ba? Anong kalokohan yan? Ang kompetisyon, ang group ko ang sponsor. Huwag kang magkaila. Nag-iisip ka lang ng sobra. Sofia, tigilan mo na ang pagmamatigas. Para sa pangarap mo, pwedeng magtayo ako ng studio para sa'yo. Gawin mo ang gusto mo, pati mga kasamahan mo pwede mong kunin. Akala mo ba nagtayo ako ng design studio? Para lang maglaro. Ang ibig kong sabihin, kahit anong gusto mong gawin, matutulungan kita. Bumalik ka na lang sa akin. Ang yabang mo. Hindi ka ba masaya? Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hindi mo talaga ako naiintindihan. Ang design studio, puso at kaluluwa yan ang guro namin. At ang mga kasamahan ko, hindi yan ari-arian. Para manipulahin mo. Pigilan mo ang pagiging kontrolado mo. Pwede ka nang umalis. Sofia, Carlo, malinaw na ang sinabi ni Sofia. ikaw pala ang bagong manliligaw ni Sofia. Wala kang pakialam sa relasyon namin. Kung hahayaan ka ni Sofia na ligawan siya, rebound lang yan mula sa sakit. Kung napasagot ko siya noon, kaya kong ulitin. Titignan natin yan. HMPH. Para sa akin lang talaga ginawa ang sopas na ito. Hindi para ipagyabang sa ex mo.
Hindi naman ako ganoon ka-immature. Ang tagal mo na akong inaalagaan. Hindi ba nararapat lang na maging mabait ako sa'yo? Eh di hindi na ako magpapakipot. Walang matitira kahit isang patak, akin lahat to. MHM. Tikman mo. Carlo, hindi ba masarap? Okay lang. Pinakuluan ko tong sopas ng buong araw at gabi para lang tulungan kang gumaling. Higit pa ng konti. Ayoko na. Oh, sige na. Konti na lang. Pakainin na kita. Sabi ko ayaw ko. Ang sarap. Ganoon ba kasarap? Oo. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Ininom mo lahat. Anong matitikman ko? Tikman mo na lang to. Ang sweet mo namang magsalita. Umuwi ka na at maligo. Oh, ako na. Anong iniisip mo? Wala lang. Nag-iisip ka tungkol sa ex mo? Huwag mo na siyang isipin. Sabay tayong lumabas pagkatapos ng trabaho. Oy, Sofia. May kliyente kahapon na gustong umupa sa'yo para sa isang design job. Interesado ka ba? Siyempre naman. Bagong simula pa lang ang design studio ko. Kailangan ko ang trabahong ito. Narito ang numero niya. Hello, ito si Sophia, ang designer. Anong mga serbisyo sa design ang hinahanap mo? Hello. Sophia, Magpapatong na ako kung walang importante. Hindi ito nakakatawa. hindi ako nagbibiro. Ang Smith ay nangangailangan ng maraming collaborative designs. Gusto kong ikaw ang bahala. Alam ko. Ayaw mong makisali sa akin. Ito ay isang standard na business proposal mula sa group. Sana hindi mo ito tatanggihan. Ang Smith ang industry leader sa domestic design. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay magiging malaking tulong. So ano ang mga terms mo? Sumama ka sa akin pabalik sa probinsya para sa isang araw. Nasa probinsya rin ang punong tanggapan ng Smith. Kapag napirmahan na natin ang kontrata, may papasa na natin ang lahat. CJ, gagawin ko. Kung gayon, susunduin kita bukas ng umaga. Wag na. Magkita na lang tayo sa airport. CJ, magkita na lang tayo bukas. Hello. Paolo. Naayos na ba ang lahat ng hinini ko? Huwag kang mag-alala, amo. Nasikaso na ang lahat. Hindi ako sangayon. Bakit, Professor? Hindi ba ito ang kolaborasyon na laging hinahangad mo? Sophia, bihira nga ang oportunidad na ito, pero hindi ko kayang hayaan kang mapasok sa bitad. Oo, Sofia. Sa wakas ay nakamove on ka na sa nakaraan mo. Professor, binigyan mo ako ng init ng isang pamilya. Sinusuportahan mo ako sa pagbangon muli ng aking mga pangarap. Marami akong utang na loob sa inyong lahat. Gusto ko ring makatulong sa malaking pamilyang ito. Sophia, hanggat nandito ka, hindi magkukulang ng oportunidad ang studio. Masyadong makapangyarihan ang Smith Group. Natatakot ako. Professor, isang araw lang naman ang punta ko. Walang mangyayari. Pinabayaan mo ang ating kolaborasyon. At umuwi ka nang walang pahintulot ko? Babalik lang ako para ayusin ang mga detalye ng disenyo. Pumirma ng kontrata.
At uwi ako sa parehong araw. Ang pamilya Santos ay talagang nangunguna sa bansa, pero sa kontinente ng silangan. Ang pamilya ko, ang mga Reyes, ang pinakamalaking konglomerato. Juan. Tama ba ako? Siyempre. Ang grupo ng mga Reyes ay may 100 taong pundasyon sa kontinente ng silangan. Higit pa ito sa grupo ng mga Santos. Nagbibiro lang si Sofia. Huwag sanang magkamali ng pag-intindi. Kung talagang gustong pumunta ni Sofia, hindi naman ako lubos na tutol. Pero may isa akong kondisyon. Sasama ako kay Sofia. Juan. Ano sa palagay mo? Kung sasama si Luis kay Sofia, mas wala na akong dapat ikabahala. Luis, payag ka talagang bumalik ako para pumirma ng kontrata. Sofia, ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita hanggang sa dulo. Eldeneth. Ang pagpasok sa lokal na merkado ang hangarin ng guro. Kaya talagang sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Sofia, alam kong gusto mong magbalik ng utang na loob kay Juan. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagligtas sa iyo sa gulo. Luis, salamat sa pag-intindi mo sa akin. Sofia, napakaganda mo. Napakaliwanag mo, pero ang dami mo ng pinagdaan ng hirap. Kasalanan ko, hindi kita naipagtanggol ng maayos. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Sofia, may ibibigay ako sa'yo. Marami akong gustong sabihin sa'yo, pero natatakot akong baka mali ang masabi ko. Dalhin mo ito sa bahay at basahin ng dahan-dahan. Saka mo maiintindihan. Ito ang litrato ko noong bata pa ako. Sofia, salamat sa Diyos na nagbigay daan para makilala kita sa art summer camp na iyon. Ang buhay-buhay mong pagpinta. Hindi lang na-impress ang mga gurot kaklase, kundi nakuha mo rin ang puso ko. Ang masayahin mong pagkatao, ang nagpakalma sa puso kong mapaghimagsik. Ayo! Sofia, 1 taon akong nagmakaawa sa magulang ko. Ginawa ko lahat ng hiningi nila sa akin. Kaya ko. Matututo ba akong magguzeng ng maayos? Oo! Mag-aral ka ng math bukas. Sige! Gets mo? Let's go! Sa wakas, pumayag silang makauwi ako. Makakasama na kita sa eskwelahan. Ang araw bago ako umuwi, hindi ako makatulog. Sobrang sabik na sabik akong makita ka ulit. Sofia, 1 hakbang lang ang pagitan. Naipasok ako sa section, katabi ng sayo. Nalaman kong nahulog na ang loob mo kay Carlo. Ang mga mata mo ay para lang sa kanya, hindi ako nang ahas na gambalin ka, tahimik lang akong nanonood sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Nagkakamali. Pasensya na. Salamat. Walang problema. Salamat. Ang tagal mo na palang nagbabantay sa akin. Sofia, nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng design competition. Ang tagal na ng panahon. Babalik ka na ba sa wakas? Diretso ako kay Juan. Masaya rin siya tulad ko. Sinisiguro ko. Hindi kita hahayaang mawala ulit ngayon. Juan. Magaling. Napakaganda. Alam kong mananalo siya. Dapat kong tawagan siya para batiin. Sofia, nakita ko ang lahat. Kailan ka ba darating sa Paris? Nandyan na ako sa loob ng 1 buwan. Nasa Paris na si Sofia sa loob ng 1 buwan. Kaya pala alam mo ang gusto ko. Ikaw pala yung batang lalaki noon.
Sophia, May biglaang nangyari, hindi ako makakaalis. Ipapasundo kita sa driver bukas papuntang airport. Magkita na lang tayo sa airport. CJ, Sophia, nandito ka na rin sa wakas. Pasok na tayo. nasaan si Luis? Wala pa rin siya. Tara na. Sofia, pasensya na. Nahuli ako. Ayos lang. Anong ginagawa niya rito? Sofia, may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pasok ka muna at hintayin mo ako. Sofia, biglaan may shareholders, meeting tayo ngayon. Hindi ako makakasama sa'yo ngayon. Pero pagkatapos ng meeting, pupunta ako agad sa'yo. Okay lang. Kaya ko namang mag-isa. Ako. Nabasa mo na ba yung diary na binigay ko? Sofia, mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Okay, 20 taon na akong naghintay. Huwag mo nang pahabain pa. Hintayin mo ako. Mag-ingat ka sa daan. Kaya pinasabay lang niya si Sophia. Pag uwi natin, babalik sa akin si Sophia. Sophia, pasok na tayo. Sophia, nandito na tayo. Ang gusali ng pamilya Santos, bilang dating manugang na babae ng pamilya Santos. Hindi ko to napuntahan noon. Sophia, pasok na tayo. Sofia, ito si Jose, ang pinuno ng aming departamento ng negosyo. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalye sa'yo. CJ, Maligayang pagdating, Sofia. Tuloy po kayo. Mag-usap na kayong dalawa. Maghihintay ako sa opisina. Sige po. Jose, narito ang mga draft ng disenyo ng aming kumpanya. Oo. Ang unang larawan ay nagpapakita ng panlabas na estruktura. Mayroon itong 3 palapag. May mga balkonahe at isang basement na garahe. Tingnan natin ang pangalawang imahe. Ito ang layout ng disenyong panloob. Mayroon itong 3 silid-tulugan at 2 sala. Sophia, pagbalik mo, ilalagay kita sa departamento ng disenyo ng kumpanya. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Tingnan mo kung may mga depekto. Oo, maganda na. Perpekto na ito. Walang depekto. Tama. Tagumpay sa ating partnership. Salamat. Amo. Sofia, talagang kahanga-hanga. Parehong ang kanyang profesional na kaalaman at pangitain sa merkado. Ay lubhang naka-enlighten sa akin. Bihira ang makakapartner na tulad niya. Kaya, maaari na nating pirmahan ang kontrata. Pirmahan mo na.
Ang pagtatrabaho kasama si Sofia ay magiging malaking tulong para sa pamilya Santos. Masyado kang mabait, Jose. Sofia. Si Sofia ba ang asawa ng amo? Dating asawa. Matagal na kaming diborsihado. Ex-wife ko siya. Matagal na kaming hiwalay. Sofia. Nakapag-reserve na ako sa restaurant. Tara, kumain na tayo. CJ, susunod ako sa'yo, kahit ano ang sabihin mo, amo. Yung pribadong kwarto sa pinakamataas na palapag. Kailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan para makapag-reserve. Sayang lang ang effort mo, Carlo. Sofia. Naalala ko, sinabi mo sa akin noon, gusto na gusto mo talaga ang pagkain dito. Kaya ngayon, espesyal kong inbook ang pinakamalaking pribadong kwarto. Noon, isang subo lang ang kinain mo. Sabi mo, immature ako, at gusto mong maghiwalay. Naalala ko lahat yun. Sofia. Kasalanan ko ang lahat noon, mali ko ang lahat, kaya nandito ako ngayon para pagbayaran ang mga pagkakamali ko. Sofia. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pangako, hindi na ako magsasabi ng hiwalay. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Salamat sa pag-anyaya sa akin ngayon. Busog na ako. Dapat na akong umalis. Kung wala na ang pag-ibig, wala na talaga. Hindi ko na ibibigay ang sarili ko sa pangalawang pagkakataong masaktan. Sofia. Teka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang huling bagay. Kung pagkatapos mong makita ito ay magpipilit ka pa ring umalis, hindi na kita pipigilan. Sana naman panindigan mo ang sinabi mo ngayon. Pagdating natin sa bahay ko, makikita mo kung gaano kita kamahal. Halika na. Pasok na tayo. Ano ba ang gusto mong ipakita sa akin? Sofia. Tingnan mo. Eksaktong katulad pa rin ng araw na umalis ka ang bahay na ito. Ang mga bulaklak na gusto mo, ako ang nag-aalaga sa kanila araw-araw. At ang mga painting mo, pinupunasan ko ang mga frame nito palagi. Katulad ko sila, naghihintay sa pagbabalik mo. Dinala mo ako rito para lang ipakita sa akin to. Hindi ito. May ipapakita ako sa'yo. Sofia. Tingnan mo. Ganito pa rin ang lahat ng bagay dito sa kwarto. At ang mga design sketch mo. Itinago ko ang lahat para sa'yo. Makakagawa ka na ng kahit anong mula ngayon. Sinabi ko sa iyo na huwag hawakan ang mga bagay na ito. Inagaw mo ito ng pinakakailangan ko. At ngayon, inaalok mo ng hindi ko na kailangan. Carlo, kawawa ka. Sofia. Pasensya na. Nabigo kita. May ipapakita ako sa'yo. Sofia, kung hindi ka pa rin naniniwala kung gaano kita kamahal, ang mga liham pag-ibig na ito ang lahat ng patunay na kailangan mo.
Ngayon, nasa library ka na naman. Nagpapalusot ng mga merienda. Pero hindi mo alam. Nandyan ako sa buong oras. Nagtatago lang para panoorin ka. Habang pinapanood kitang magpalusot-lusot. Ang pangit ng sulat mo sa mga liham pag-ibig na yon. Pero itinago ko na ang mga ito. Ilalabas ko ang mga ito sa ating ika-50 anibersaryo ng kasal. Ang ganda mo sa dilaw na damit na suot mo ngayon. Pero ayaw kong makita ito ng iba. Carlo, Sofia, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Mahal na mahal kita talaga. Alam kong nagkamali ako. Pwede ba akong bigyan mo ng isa pang pagkakataon? Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Ito lahat ang mga love letter na isinulat ko para sa'yo noon. Carlo. Tinatawag mo bang love letter ang mga kalokohang ito? Paano kung sabihin ko, kung luluhod ka rito magdamag, papatawarin kita? Gagawin mo ba? Ako, Hindi ako katulad mo. Hindi ako nananakit ng iba para lang maging masaya. Kapag sinabi kong hindi na kita mahal, seryoso ako. Sofia, alam kong galit ka pa rin. Huwag kang umalis. Hayaan mo akong ipakita sa'yo ang huling bagay. Carlo, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sofia, huwag kang matakot. Dadalhin kita para makilala ang isang tao. Maria, Sofia. Sofia, kasalanan ko. Hindi ko dapat pinagbintangan ka. Lahat ay kasalanan ko. Pakiusap. Patawarin mo na ako. Hindi ba? Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Pakiusap. ikaw pa rin ba yung magandang Maria dati? Ano ba ang ginawa ni Carlo sa kanya? Ako ang nagkasala sa'yo. Nakikiusap ako. Pakiusap sabihin mo sa kanya na pakawalan na ako. Sofia, masaya ka na ba? Pakawalan mo siya. Sofia, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Sofia, anong nangyari? Pinapunta ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Hindi ka ba masaya? Bakit ako magiging masaya? Nasaktan ka ni Maria dati, pinagbintangan ka. Pinagbayaran ko siya para sa'yo. Kinulong ko siya dito para makita mo mismo na ang mga nanakit sa'yo ay magbabayad ng mahirap. Akala mo ba ang nanakit sa akin? Ay si Maria. Hindi. Ikaw ang laging nasasaktan ako. Impossible. Ikaw pala ang laging nananakit sa akin. Hindi mo pa rin aaminin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo. Walang may gusto sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Sofia. Maria, tumahimik ka. Ikaw talaga ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Sofia. Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi ako naniniwala. Para sa sarili mo lang ang lahat ng ginawa mo. Ilang beses mo nang binanggit ang diborsyo. Para lang pilitin akong magmakaawa sa'yo. Sofia, dahil masyado kitang minahal, masyado akong nagmalasakit. Gusto kong patunayang minahal mo rin ako. Malamig ka sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hinayaan mong saktan ako ni Maria. Sinadya mong gamitin si Maria para galitin ako. Iniwan mo akong mamatay paulit-ulit. Lahat yon para lang masiyahan ka. Sa pakiramdam na nagsiselos ako sa'yo. Pag-ibig ba talaga ang tawag mo doon? Sofia, hindi ko sinasadya na saktan ka. Gusto mo lang maramdaman ang kilig ko. Hindi mo ako minahal. Ang sarili mo lang ang minahal mo. Sofia,
Tapos na, Carlo. Tapos na noong ginamit mo ang diborsyo para i-pressure ako. Doon pa lang, natakda na ang ating kapalaran. Sofia. Hindi ba't ipinangako mong magkasama tayo magpakailanman? Ikaw ang nauna. Sofia. Huwag kang umalis. Kung wala ka, mamamatay talaga ako. Amo, pakiusap, kumalma ka muna. Ihulog mo ang kutsilyo. Pag-usapan natin ito. Humayo kayo. Huwag kayong lalapit. Sofia. Bakit? Ayaw mo pa ring bigyan ako ng kahit isang pagkakataon? Carlo, ihulog mo muna ang kutsilyo. Sofia. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Nasa puso mo pa rin ako. Hindi ba? Sofia. Magpakasal tayo muli. Okay. Bakit palagi mong ipinahahayag ang pag-ibig sa pamamagitan ng pananakit sa iba? Ikaw ang tunay na hindi pa mature. Sofia. Sofia, pakiusap, kausapin mo si Carlo. Gagawa nga siya ng kalokohan. Sinabi mo, pagkatapos ipakita sa akin ang huling bagay. Kung gusto ko pa ring umalis, hindi mo ako pipigilan. Sana tuparin mo ang pangako mo bilang isang lalaki. At saka, may kasintahan na ako ngayon. Sana huwag mo na akong gambalain. Sofia. Ikaw. Huwag ka nang mag-aksaya ng hininga. Hindi ka makakatakas. Wala akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako kinidnap? Trabaho lang ito. May nagbayad sa akin para asikasuhin ka. Huwag mo akong sisihin. Huwag mo akong sisihin. Hoy, sandali lang. Ano? Natatakot ka? Huwag kang kikilos. Gagawin ko itong mabilisan. Magkano ang binabayaran sa'yo? Pakawalan mo ako. At dodoblehin ko. Miss, nawawala ka ba sa sarili mo? Sa linya ng trabaho ko, hindi mo ipagkakanulo ang kliyente. Ito ay usapin ng profesional na etika. 5 beses. 10 beses. Alam mo ba kung magkano ang binabayaran niya? 1,000,000. Sa tingin mo makakakuha ka ng 1,000,000? Hindi ka naniniwala sa akin. Dalhin mo rito ang telepono mo. Ipapakita ko sa'yo. Pinapayuhan kitang huwag magtangka ng kalokohan. O ikaw ang magdurusa. Sabihin mo sa akin kung sino ang umupa sa'yo. At bibigyan kita ng 20 milyon. Talaga, sige bilasan mo, ilipat mo sa akin. Pero sigurado ka bang mabubuhay ka ng sapat? Para gastahin yun. Makikita rin ako ni Sofia. Masaya ka, di ba? Ano? Nasa panganib si Sofia. Alamin mo kung nasaan si Sofia ngayon. Baka may lakas ka ng loob na kunin ang perang ito. Pero may lakas ka ba ng loob na gastusin ito? Aray. Maria, anong ginagawa mo dito? Aray. Walang kwentang basura ka. Wala kang ginawang tama. Umalis ka. Opo, agad. Maria.
Ikaw pala. Sofia. Akala mo ba talagang makakaalis ka rito ng buhay? Bakit mo ako kinidnap? Bakit? Alam mo naman kung bakit. Hindi ko alam. Hindi kita sinaktan kailanman. Pinakiusapan ko pa si Carlo na pakawalan ka. Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Kung ganoon ang pagkakaintindi mo, dapat ba akong magpasalamat sa awa mo? Magkasama kaming lumaki ni Carlo. Matagal na kaming nangako sa isa't isa. Ninakaw mo siya sa akin. Inagaw mo siya. Hindi ba masakit iyon? HMM. Dati, akala ko. Basta't makakasama ko lang siya. Okay lang kahit wala akong titulo. Akala ko. Babalik din siya sa akin. Pero 3 taon. Naghintay ako ng 99 na pagkakataon, pero hindi siya dumating. Hiwalay na kami. Wala na siyang kinalaman sa akin. Pero hindi kanya nakalimutan. Luis, may nakita kami. Nasa labas ng lungsod, pero nawala ang signal. Aasikasuhin namin. Magpatuloy kayo. Kung hindi natin makita si Sofia, alam mo ang mangyayari. Pag-alis mo. Masayang masaya ako, akala ko sa wakas ay makakahinti na ako sa kanya. Pero ang nakuha ko ay ang baliw niyang paghihiganti. Alam niya ang ginawa ko para mapalayas ka. Dahil umalis ka. Ginantihan niya ako nang walang awa. Pinakain niya ako ng isang buong garapon ng peanut butter. Allergic ako dyan. Kaya nagkaroon ako ng anaphylactic shock, muntik nang mamatay. Gawin mo. Pinahuli rin niya ako ng mga bodyguard niya, at binali ang mga tadyang ko. Nagkamali ako, pakawalan mo na ako. Simula pa lang ito. Maria, ang utang mo sa kanya ay higit pa rito, hanggang sa bumalik sa bansa si Sofia. Daranas mo ang bawat sakit na dinanas niya noon. Carlo. Carlo. Hinugutan pa niya ako ng husto. Binuhay muli, at saka patuloy na hinugutan. Carlo. Ano ang gagawin mo? Amo, sobra ang nahugot na dugo, nawalan na siya ng malay. Buhay mo siya. Hindi ko alam na ginawa niya sa iyo ang mga ganitong kalupitan. Akala mo iyon lang. Muntik pa niya akong patayin sa pagsakal. Ikinulong ako sa isang selda. Nang isang buong buwan. Sa ganap na kadiliman. Kahit gaano ako kadalas lumuhad sa harap niya. At magmakaawa. Hindi niya ako pinatawad. Ano ang mali kong ginawa? Bakit niya ako ginantihan ng ganito kalupit? Ang pagmamahal ko ba sa kanya ay isang uri ng kasalanan? Luis, nakita ko na. Nasa abandoned warehouse. Pinadala ko na sa'yo ang location. Sofia, tibayan mo lang. Pupunta ako para sunduin ka. Ito lahat, kasalanan mo. Dahil lahat sa'yo. Sige, ipagpatuloy mo. Hindi mo ba naiisip na nakakasakit iyon? Maria, anong ginagawa mo? Ang ganda ng mukha mo. Nakakasuka. Paano kung sirain ko iyan? Pagkatapos, makakalimutan ka ni Carlo. At babalik siya sa akin. Maria, nawawala na ba sa isip mo? Kahit sirain mo ang mukha ko, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Sa paningin niya, pareho lang tayong gamit sa kanya. Nagsisinungaling ka. Gusto niya ako ng sobra, at ayaw niya sa'yo ng sobra. Kahit na pinakasalan ka niya, laging gusto niyang makipaghiwalay. Mahal niya ako. Tama. Ginamit ka niya palagi para galitin ako. O kaya, bakit? Pagkatapos naming maghiwalay, hindi niya pinili na makasama ka? Dahil binulag mo siya. Tama. Basta maalis kita.
mananatili siya sa tabi ko. Maria, anong ginagawa mo? Kalmahan mo. Ay, Sino yan? Sino yan? Luis, narito ka na rin. Maria, ang kapal mo. Carlo, narito ka. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Bitawan mo si Sofia. Sige, lumuhod ka at magmano sa kanya. O hindi kita palalampasin. Tinuturuan ko ang babaeng to ng leksyon para sa'yo. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Malinaw na galit ka sa kanya. Bakit mo siya pinagtatanggol ngayon? Sino ka ba? Ang pagitan namin niya, wala kang pakialam doon. Kaya totoo pala ang sinabi mo. Carlo, gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Kung hindi mo ako nagustuhan kahit kailan. HMPH. Sige, pakakasalan mo ba ako? Hindi kita maaaring pakasalan. Paano kung sirain ko si Sofia? Tigil. Tumigil ka. Tatanungin kita ulit. Pakakasalan mo ba ako? CJ, Oo. ako pakakasalan kita. Carlo. Magkasama tayong lumaki. Sabi ko pakakasalan kita paglaki natin. Ngayon. Sa wakas, pumayag ka na. Ay, Alam kong hindi mo ako mahal. Pero pumayag kang pakasalan ako, para sa kanya. Ano ba ako sa'yo? Ibibigay mo ang buhay mo para sa kanya. Ibibigay mo ang buhay mo para sa kanya. Paano ka naging napakalupit sa akin? Maria, baliw ka ba? Mamamatay siya. Dalhin mo siya sa ospital, ngayon din. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Iniligtas ka ni Carlo noon. Pero hindi na niya uulitin yun. Maria, pakawalan mo si Sofia. Huwag kang magalit kung hindi kita ililigtas. Sinabi ko na sa'yo. Dapat siyang mamatay dito ngayong araw. Carlo, Maria, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Sofia. Hindi pwede. Habang nandyan pa siya, hindi ka magiging tunay na akin. Ikaw. Sino ka? Sino ka? Luis. Sofia. Bakit lagi ka nalang pinapaboran ng lahat? Luis, narito ka na. Kasalanan ko lahat. Huli na ang dating ko. Nagdusa ka dahil sa akin. Mamatay ka. Ingat. Luis. Sino ka? Bakit mo dinala si Sofia? Dahil galit ako sa kanya. Galit ako sa kanya dahil sinira niya ang buhay ko. Ikaw ang kaibigan ni Carlo nung bata pa, di ba? Tama. Siya. Ang sumire sa buhay ko. Ngayon, siya at kayong lahat ay mamamatay kasama ko. Luis, umalis ka na rito. Nababaliw na siya. Talagang papatayin niya tayong lahat. Paano kita iiwan? Ikaw. Talaga bang hindi ka natatakot mamatay? Ano ang nakakatakot sa kamatayan? Ang nakakatakot ay mamatay ng walang minamahal. Luis, nakikiusap ako. Umalis ka na. Makakaalis ka pa kung ngayon ka aalis. Ayos lang. Wala siyang magagawa. Tigil. Sinabi kong tigil.
Ano? Pupunta ka para makita ang ex mo? Hindi na kailangan. Ayaw ko nang may kinalaman sa kanya. Mabuti. Kung hindi, magiging seloso ako. Nga pala. Paano mo nalaman na hindi sasabog ang bomba? Hindi ko alam. Luis, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong umalis. Makakalabas ka pa rito. Ayos lang. Wala siyang magagawa. Teka. Alam mo siguro. Sabihin mo sa akin. Wala akong may tatago sa'yo. Matagal bago tayo dumating dito. Nag-install ako ng signal jammer na ito, sakaling may mga remote bombs. Ah, tapos na ang pagiging matapang mo. Hindi ako matapang. Kamay ko. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Luis, ipagkakatiwala ko si Sofia sa'yo. Huwag kang mag-alala, Juan. Sofia, tinatanggap mo ba si Luis bilang iyong asawa? Sa mabuti man o sa masama? Tinatanggap ko. Luis, tinatanggap mo ba si Sofia bilang iyong asawa? Sa sakit man o sa kalusugan? Oo, tinatanggap ko. Ayos. Maligayang bati. Sofia, salamat. Salamat sa pagpili sa akin bilang iyong asawa. Mula ngayon, ako ang iyong sandigan. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at pasayahin ka. Ayokong mawalay muli sa'yo. Luis. Salamat sa magandang kasalang ito. Sofia. Kasal na tayo sa wakas. Kailan tayo magkakaroon ng kasal? Hindi tayo magkakaroon ng kasal. Masakit sa tenga para sakin. Hindi natin kailangan ng kasal. Basta't mahal natin ang isa't isa. Hindi importante ang seremonya, di ba? May trabaho ako sa kumpanya. Mag-taxi ka na lang pauwi. Sofia, ako ang nawala sa iyo. Mula ngayon, sana'y mas lalo kang sumaya. Ang pag-ibig ay 200, hindi isang panig lang. Naway mahanap ng lahat ng nagmamahalan ang kanilang magandang wakas.